Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito yung pag-uusapan po natin itong nakarang birthday po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, happy birthday po mahal na Pangulo. So, sa nangyaring birthday party po kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, so sinasabi surprise daw po 'yon. So hindi daw po alam ng pangulo na may nag sabihin natin may naggawa ng pa-surprise sa kanya. So may inimbitahan na sikat na group, international group. So yung Duran Duran po. So maraming pong bumabati ko si Pangulong Bongbong Marcos na parang masyadong elegante yung naging birthday niya dahil sa magkano po yung budget para alam niyo yun, makapag-invite ka ng ganong klaseng group international. Siyempre hindi naman yan mumurahing talent fee. So malamang sa malamang dollar po yung kanilang ang kanilang bayaran diyan at hindi lang yan sabihin natin 100 million pesos. So sinasabi nga nila diyan nasa 100 million dollar daw yung talent fee ng Duran Duran. So hindi pa natin sure pero yun yung estimate nila dun sa budget ng ginawang hindi mo masabi kasing concert dahil kumbaga nandun lang sa isang room na kung saan presidente saka yung mga invited lang yung nandoon. So siguro birthday concert parang ganun pero meron silang guest. So marami pong bumabatikos dito kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa ginawang pa-birthday celebration para sa kanya. So yan yung pag-uusapan natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot mo muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to at tingnan natin, himayin natin kung makatwiran ba yung pag sa gawa po ng birthday party ni Pangulong Marcos, kung ito ba naaayon sa una sa batas, tsaka sa alam niyo yun yung parang naaayon ba to sa konsensya mo na kailangan mo magdaos ng ganong karangya. Kasi pwede natin sabing marangyang pa-birthday yun kasi malamang ilang milyon yung ginastos dun para matuloy yung birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos. Nilinaw ng Presidential Communications Office na wala anilang ni isang kusing na ginastos ng gobyerno sa birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po yan kay Acting PCO Chief Cesar Chavez. Nauna nang sinabi ng PCO na inorganisa ang party ng old friends ng Pangulo, kung saan nag-perform ang English pop rock band na Duran Duran. Puna ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kahit sino man daw ang nagbayad ng bills, hindi pa rin anya ito kaaya-ayang tignan. Lalo't milyong-milyong Pinoy ang naghihirap ngayon. Sinusubukan po namin kunin ang payag ng Malacanang sa puna ni Castro. Kasi dito, kung tutusin, presidente naman ng Pilipinas si Bongbong Marcos. So, deserve naman niya na siguro magdaos ng birthday party ng may inibitahang ganun na international artist. Pero kasi ang nagiging punto nila rito, sino ba yung nagbayad? Ngayon sinasabi ng PCOO na wala naman daw ginastos na o baga walang nilabas na pera yung gobyerno natin para doon sa pa-birthday kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong kasi doon, kung susundin natin yung batas, na 'di ba dapat ang government official dapat mamuhay lang ng simple. So syempre kung ang ginastos diyan malaking halaga, milyon, malamang milyon ang ginastos diyan. Hindi lang natin alam kung ilang milyon yung ginastos kasi nga doon pa lang sa talent fee ng Duran Duran malamang hindi yan 2, 3 milyon lang ang talent fee niyan. So
expect natin mas mataas pa ron. So, hindi maiiwasan na magtanong or sabihin natin hindi maiiwasang sabihin nila na baka may ginamit na pondo dyan ng gobyerno at ibinayad doon. So, gaya naman nung paliwanag ng PCOO na wala raw perang ginastos yung gobyerno natin doon sa birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang ano kasi doon, ang isa sa mga tatamaan pa, kasi meron din tayong batas na sinasabi na bawal tumanggap ng kahit na anong donation in kind, directly or indirectly, ang isang government official. So sinasabi dito na ang nag-organize daw is mga kaibigan daw, mga old friends daw ni Pangulong Bongbong Marcos. So paano magkakaroon kasi ng conflict of interest. Kasi siyempre, nagbigay sila ng pa-birthday party, so siyempre babango yung pangalan nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh kung yung mga umattend dyan sa birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos, eh may mga negosyante, malamang sa malamang mga negosyante, politiko, so pwedeng humingi ng pabor. Diba? Hindi may iwasan yun. Siyempre, may hiya na si Bongbong Marcos dahil sabihin na natin sila yung nagbayad ng talent fee. Pati yung hindi lang talent fee ang babayaran mo doon. Siyempre, yung pamasahe niyan, back and forth. So, hindi naman pwedeng ilagay mo sa economy yung ganyang klaseng artist. Siyempre, international artist yan. Hindi mo naman pwede ilagay sa economy lang yan na biyahe. So, ilalagay mo sa business class. So, magkano yung ginastos dyan? Eh, ilang members yung Duran-Duran. So, lahat yung babayaran mo. So, sabihin na natin na hindi naman kakayanin siguro ng isang tao lang yung sabihin natin gagastos para sa event na yan. So, siyempre, parte-parte yan. May mga kanya-kanyang, kumbaga, nag-ambagan. So, marami silang pwedeng humingi ng pabor para at least at paano mabawi nila yung nilabas nila pera para i-surprise daw si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang birthday. So parang lalabas dito, magkakaroon ng utang na loob ang presidente natin doon sa pagpa-surprise party sa kanya. So hindi mawawala yung conflict of interest na pwedeng yung mga nag-donate na yan humingi na in return sa gobyerno natin, whether project. Alam naman natin kapag humingi ng project yung mga yan, yung dinonate nila, baka yung times 3 pa yung makuha nila. So, ang ending, gobyerno pa rin ang natalo. Di ba? Nakapagpa-party-party na nga siya na hindi daw kunyari gumastos ng gobyerno, pero ang ending, kung hihingi ng project itong mga kaibigan na sinasabi natin nag-organize, nag-donate doon sa birthday party, yung makukuha nilang, makukulimbat nilang project ay mas malaki pa sa donate nila. So, sila pa rin yung nanalo. Kaya nga, kaya nga may ganong klaseng tayong batas para maiwasan yung ganyang klaseng sistema. Kaso nga lang, kumbaga, yung batas na yan, selective lang eh. So, hindi na lang nilagay na parang exempted na dyan yung presidente. So, dapat yan, ini-exercise ng lahat ng government official yan, from president hanggang sa pinakamababang posisyon. Pero ang ending, pag nasa taas ng posisyon ka, merong exemption na nakatago dun sa batas na yun. Kaya yun nga yung pinoprotesta ngayon nitong Makabayan Black na syempre, yun naman yung trabaho nila pero nakukulangan tayo eh. Diba? Nakukulangan tayo dun sa pagprotesta nila. Hindi kagaya kasi ng mga nagdaang mga administrasyon na talagang pag nagprotesta itong mga to, wagas. Pero ngayon, makikita mo, ampaw. Parang lang, yung tipong may masabi lang sila. Masabi lang na sila ay nagprotesta. Para nandun pa rin yung kanilang spirit na pagiging Makabayan Black. Pero alam yung walang kalatoy-latoy yung kanilang pagprotesta. Tulad niyan, nagprotesta itong si Franz Castro. Tama naman yung protesta niya na marami tayong naghihirap na kababayan tapos yung presidente natin ay naging magarbo yung pag ng birthday niya. Kasi andun pa yung nag-present pa sila ng Duran-Duran, siyempre pagkain pa, nag-hotel pa. So
So, malaking pera yung ginastos ng gobyerno natin doon. Hindi naman natin alam kung gobyerno talaga, pero malaki yung ginastos ng mga nag-organize doon sa birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga So, Payag naman. tapos meron pa silang sinasabi dito, no? Kumbaga parang gumawa pa rito ng damage control. Ano yung naging damage control nung pa-birthday kay Pangulong Bongbong Marcos? Na alam nyo ba nag-donate si Pangulong Bongbong Marcos? Sinagot niya yung bill ng lahat ng mga naka-confine sa isang ospital. Kumbaga yung naging birthday gift niya sa sarili niya, itinulong niya. So, parang imbis na, alam niyo, mabatikos siya, yun yung pambabala niya na hindi naman siya yung gumastos dun sa birthday party na inorganize para sa kanya. Kumbaga, yung pa-birthday niya sa sarili niya, yung pantulong niya. Diba? So, yun yung ngayon, yun yung ngayon na pinalalabas nila na, kumbaga, yun yung naging tulong ni Pangulong Bongbong Marcos para sa paggunita ng birthday niya. So, pangontra doon sa sinasabi na naging magarbo yung kanyang birthday party. So, nasa sa inyo na lang yan kung ano ba sa tingin nyo, yung, kumbaga ano yung magiging hatol nyo. Diba? Kung tama ba yung ginawang pa-birthday na magarbo o yung sabihin natin yung pagtulong ni Pangulong Bongbong Marcos na sinagot niya yung birthday, yung mga bill ng mga nakakonfine doon sa isang hospital na yun. So, deserve naman ni Pangulong Bongbong Marcos yung mag-celebrate ng birthday niya kasi mahirap naman talaga trabaho ng presidente. So, deserve niya na ma-refresh naman yung sarili niya. Kapag paano, kumbaga, bumalik yung sigla kasi nakakapagod na trabaho. Kitang-kita niyo naman sa itsura niya ngayon na talagang yung stress, makikita mo sa mukha niya. So, siguro, isa sa mga magiging therapy niya yun para at least mas mapagbuti pa niya yung kanyang trabaho. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.